Samantala sa nakaraang video natin ay nagtapos ito sa pagkawasak ng himpilan ng Kronos, at nalaman natin na muntikan ng magkaroon ng rebelyon sa Kronos. Pagkatapos nito ay nalaman din natin na naging ganap ng bansa ang teritoryo ng Dimitri dahil sa alok ni King Daniel, kaya tatawagan na natin itong kaharian ng Dimitri. Samantala matapos ang seremonya ng promosyon ni Loren, may isang taong lumapit at nagpakilalang si Count Christine mula sa kaharian ng Umberto. Pagkatapos noon ay binati niya si Duque Dimitri at taos pusong kinongratula sa promosyon ng kanyang anak. Sinabi ni Duque Romero na tila narinig na niya noon ang pangalan nito. Ipinaliwanag ni Count Christine na naparoon lamang siya upang maghandog ng pagbati matapos marinig ang promosyon ng ikatlong batang Panginoon. Dagdag pa niya ay naghanda siya ng isang espesyal na regalo para kay Young Master Loren. Isa lamang itong munting pagdiriwang, kaya hindi na kailangang mabigatan. Iniutos niya sa kanyang tauhan na ibigay na ang kanilang regalo. Aniya na isa itong espada na ginawa ng isang master craftsman mula sa kaharian ng Umberto. Ang panlabas nito ay pinalamutian ng purong ginto at nilagyan ng mga hiyas, tulad ng diamante, sa iba't ibang bahagi. Higit sa lahat ay inukit dito ang sagisag ng Dimitri at ang mga inisyal ni Young Master Loren Dimitri. Kaya't tinanong niya si Loren kung hindi ba't tunay itong napakaganda, ngunit makikita sa mukha ni Loren na hindi siya masaya. Sa isip ni Count Christine ay hindi niya moari kung bakit ganito ang kanyang reaksyon, na maaaring ayaw niya ng mga mararangyang bagay. May isang taong lumapit at sinabi na isa itong tunay na mainam na espada habang tumatawa. Dagdag niya pa na kung dala niya sana ang espadang iyon sa okasyong ito, tiyak na kahanga-hanga ang kanyang anyo. Siya si Count Semir. Sinabi niya sa kanila na taos puso niyang binabati si Young Master Loren sa kanyang promosyon. Pinaalam rin niya na naghanda rin siya ng munting regalo, ngunit hindi ito isang marangyang artisan sword, kaya hindi tiyak kung ito ay ikalulugod niya. Ipinakita niya ang mga magic artifact na kamakailan lamang nilikha para sa aura swordsmanship. Pinaalam niya na isinusuot ang mga ito sa palso at bukong-bukong, otomatikong umaayon ang sukat sa nagsusuot at maaaring itakda ang bigat mula 10 kilo hanggang 100 kilo. Natuwa naman si Loren, dahil hindi niya inaakala na mayroon palang artifact na tulad nito. Dahil doon ay naging masaya si Count Semir sa isip niya. Dagdag pa ni Count Semir na ang pinakamalaking lakas ng artifact na ito ay ang tulong nito sa sirkulasyon ng mana. Pinaalam niya na ito ay ganap na kinakailangan para sa paglago ni Young Master Loren. Dahil sa tuwa ni Loren Dimitri ay lumuhad siya kay Count Semir at lubos na nagpapasalamat sa binigay niyang regalo. Ganon rin natuwa si Duque Romero dahil hindi niya akalaing may maghahanda ng ganitong regalo para sa kanyang anak, dahil tunay na labis ang kabutihang ipinakita niya. Dahil sa regalo ni Count Semir kay Loren ay nagunahan ng ibang maharlika at sinabi nila kay Duque Dimitri na naghanda rin sila ng mga regalo. Sinabi ng isang lalaki na ang kaharian ng Hector ay may espesyal na handog din. Tinanong niya kung alam ba kung sino si Tercon. Nagtanong naman siya kung ang tinutukoy ba ay ang lalaking minsang tinawag na Swordmaster ng Hector, ang pinakamalakas na swordsman ng Hector. Na inasayunan naman niya na ito ay isang training journal na iningatan ng maharlikang pamilya ng Hector. Ito ang regalo ng kaharian ng Hector. Dagdag pa niya na bagamat luma na ang mga pamamaraan nito, dahil ito ay tala ni Sir Tercon, tiyak na magiging kapaki-pakinabang ito kay Loren. Dahil doon ay natulala si Count Semir dahil talo ang kanilang regalo dito. Nagsalita naman ang galing sa kaharian ng Redford at sinabi na lahat ay naghanda ng mga pambihirang regalo, at ang inihanda naman ng hari ng Redford ay ang kakaibang bagay. Masaya niyang sinabi na ang 12 uri ng training artifacts at 30 magic scroll ay munting regalo nila sa ikatlong anak ni Duque Romero. Dagdag pa niya na kung maubusan sila ay maaari silang magbigay muli, kaya pinagpawisan si Loren dahil sa dami nito. Sinabi ng lalaki kay Duque Romero na isa lamang itong munting kabayaran para sa pabor na natanggap mula sa Dimitri, kaya huwag itong ipag-alala. Sa isip ni Count Semir ay hindi siya ang nag-iisang nakatanggap ng impormasyon. Samantala ang ibang maharlikang nagbibigay ng regalo ay nalilito kung ano ang dapat nilang iulat pagbalik sa kanilang kaharian. Sinasabi dito sa nakaraan sa kalahating buwan ay ipinahayag ni Dimitri na ang dukdom ng Dimitri ay naging kaharian ng Dimitri, at ginawa nito ang unang hakbang patungo sa pagtatatag ng isang imperyo. Nanatiling tahimik naman ang imperyo ng Kronos, at ang alyansa ng mga kaharian, kabilang ang Dimitri ay mabilis na binuo ang kanilang estruktura. Ang naging problema ay ang imperyo ng Valhalla. Pagkatapos ng pagkamatay ni Morales ay matinding nagbanggaan ang pangkat ng imperyo at ang faction ni Duque Vieto.
Samantala kinagabihan sa hangganan ng Dimitri, may dalawang nagpapatrol sa gabi at nag-uusap. Sinabi ng lalaki na sinasabi nilang nagtitipon ng mga hukbo ang emperador ng Valhalla upang supulan ang rebelding hukbo ni Duke Vito. Naiinis naman ang isang lalaki sa Valhalla at Kronos at hinihiling niya na sana tamaan silang lahat ng kidlat mula sa langit. Samantala may isang misteryosong tao ang lumitaw sa harapan nila, kaya't naging alerto silang dalawa at tinatanong kung sino siya. Bago pa siya makapaliwanag sa dalawang bantay ay makikitang nawalan ito ng malay dahil sa pagod. Nang makabawi ito ng lakas ay kinausap siya ng ating bida at tinanong kung paano nakatawid ang isang tao mula sa kaharian ng Luna sa walang katapusang kabundukan. Bago niya ipaliwanag ang pakay niya ay nagpakilala siya na siya si Kaidan, isang knight mula sa kaharian ng Luna, at sinabi niyang ay lalahad niya muna ang kalagayan sa kaharian ng Luna. Kaagad matapos ang digmaan laban sa Kronos, si Isabel ang reyna ng kaharian ng Luna at isa ring saintess ay nanatili sa Salamander Continent upang pigilan ang kanilang balak. 3 buwan na ang nakalipas mula nang tuluyan ng mawalan ng ugnayan sa kanya. Pagkaraan noon ang banal na kapangyarihang nagpo-protekta sa kaharian ay unti-unti ring hamina dahil sa pagkawalan ng kanilang reyna. Ang banal na kapangyarihan ni Lady Isabel lamang ang puwersang nagdadala ng init sa nagyayelong Arcady. Sa sandaling maglaho ang kapangyarihang iyon ay hindi na mapipigil ang lamig, at ngayon ay gumuho na ang kaharian. Kaya pumunta siya dito at nakikiusap na tulungan sila na mahanap si Queen Isabel. Sa isip ni Roman na si Isabel ang siyang naglantad ng tunay na pagkakakilanlan ni Alexander. Kaya kung isang balak ang sinikap niyang pigilan, tiyak na may kaugnayan ito sa kinabukasan ng Dimitri. Nagsalita ang ating bida at sinabi na sisiyasatin niya muna ang tungkol kay Queen Isabel. Dahil doon ay nagpasalamat naman si Kaidan at balak pang humingi ng pabor sa ating bida. Sinabi niya na nang tuluyang maglaho ang banal na kapangyarihan, kumalat ang kaguluhan sa buong Arcady, kaya nagsimulang magdusa sa gutom ang iba't ibang lahi ng Luna. Sa huli ay ang tribong orc na minsang tinawag na mga wanderer ng Grey Wasteland ay sumire sa kasunduan sa kapayapaan at nagdeklara ng digmaan sa kanilang lugar. Natakot naman ang ibang mga tao sa loob ng pagpupulong dahil narinig nila ang mga orcs na malalakas ang pangangatawan. Nagtataka naman si Count Conrad dahil hindi ba't ang Arcady ay lupain ng pagkakaisa kung saan namumuhay ng magkakasama ang iba't ibang lahi. Kaya nagtataka siya kung bakit may digmaan doon. Sumang-ayon naman si Kaidan na sa simula, hindi sinasaktan ng mga lahi ng Arcady ang isa't isa. Ngunit nagsimula ang kaguluhan nang umangat sa kapangyarihan ang isang bagong orc lord na si Graxor. Lubhang agresibo si Graxor. Ang layunin niya ay gawing pagkain ang lahat ng lahi. Sa ganitong kalagayan ay hindi maiiwasang bumagsak ang Arcady sa walang habas na paglusob ng mga orc. Tumugon naman ang ating bida at sinabi na hindi magiging madali ang pagtulong sa kaharian ng Luna. Seryosong niyang sinabi na ang walang katapusang kabundukan at ang matinding lamig, tinanong niya kung bakit kailangang nilang pasukin ang ganoong antas ng panganib. Malungkot naman na uunawaan ni Kaidan ang posisyon ng Dimitri dahil tiyak na kapahamak iyon sa kanilang puwersa. Gayunpaman ay pinaalam niya na si Graxor ay isang nilalang na balang araw ay magiging banta rin sa Dimitri. Kaya kapag nalunok na niya ang lahat ng ibang lahi at naubos ang mga imbakan ng pagkain ay tatawid ang banta na iyon sa Endless Mountains. Kaya kung kailangan pa ng karagdagang katwiran, sinabi ni Lady Isabel na kung sakaling magkaroon ng kaguluhan o tuluyang bumagsak ang Arcady, kailangan nilang hanapin si Sir Roman at Ipan ata ang kanilang katapatan. Nagtataka naman ang ating bida kung bakit sinabi iyon ni Isabel sa kanila. Sinabi ni Kaidan na ang kaharian ng Luna ay tatawid sa Endless Mountains at ay lalaan ang sarili nito sa Dimitri magpakailanman. Nagsalita naman si Viscount Lawrence at sinabi na may saysay ang panig ng kaharian ng Luna. Kapag nasakop ni Graxor ang Arcady, ang susunod na pagtutuunan niya ng pansin ay ang Dimitri. Ngunit iba ang pananaw ni Count Conrad na kahit gaano pa kapanganib ang mga orc, hindi magiging madali para sa isang malaking hukbo na tumawid sa Endless Mountains. Kahit manalo sila ay magiging napakalaki ng magiging kapalit na pinsala sa kanilang puwersa. Iniisip naman ng ating bida ang lamig. Tila may naranasan na siyang kahalintulad nito sa isang nakaraang buhay. Sinasabi dito na may isang lupain na nababalutan ng nyebe sa buong taon, at ginamit nito ang lamig bilang kalamangan. Ito ang Northern Sea Ice Palace. Sinasabi dito na isang taon ang lumipas mula nang umangat si Baek Jong-hyuk sa posisyon ng Heavenly Demon. Isang kapatid sa ama na tumakas kahit matapos ang digmaang magkakapatid ay muling nagpakita at nakipagsanib puwersa sa mga labi ng lumang rehimen. Sinabi ng lalaki na hanggat buhay si Baek Jong-yong,
hinding-hindi siya kailanman magiging pinuno ng demonic cult. Ang dahilan kung bakit nakapagtago siya sa Northern Sea Ice Palace ay dahil doon nagmula ang kanyang ina. Sinabi ng mga kapatid ng ating bida na kailangan nilang makipagnegosasyon sa kanila. Dahil nakipag-alyansa siya sa Northern Sea Ice Palace, ang angkan ng kanyang ina. Sadyang nagpakita si Baekjin Myeong dahil alam niyang hindi nila siya maaaring saktan sa Northern Sea. Kaya kailangan nilang maghintay ng tamang panahon. Dahil hindi sila kailanman unang aatake. Nagsalita naman ang ating bida at sinabi na walang exception sa kanyang demonic cult. Dagdag pa niya na kahit gaano kabagsik ang Northern Sea ay hindi siya mapipigilan. Kaya sinabi ng ating bida na ang mahalaga ay kung karapat-dapat bang gawin ito. Mula nang banggitin ni Kaidan ang pag-iral ng mga orcs, hindi na sila maaaring alisin sa hinaharap ng Dimitri. Gayunpaman ay hindi kailangang sumugal ng labis, kaya balak nilang tanggapin ang panukalang ito ng may mga kondisyon. Sinabi niya na ang unang kondisyon ay kapalit ng pagtulong sa kaharian ng Luna ay tatanggapin nila sila bilang isang vassal state. Ikalawang kondisyon, kung walang paraan upang matawid ang Endless Mountain sa maikling panahon ay tatanggihan nila ang panukala. Kaya tinawag niya si Felix upang itanong kung makakagamit ba ito ng teleport scroll at kung ilan ang maaaring nilang mailipat ng sabay. Nagsalita si Felix at sinabi na sa kasalukuyang teknolohiya nila ay 30 tao ang hangganan. At sinabi niya ang ikatlong kondisyon, ang 30 tao lamang, kabilang ang sarili niya, ang pupunta sa Arcady. Sa isip ni Kaidan, konti ang 30 tao. Ngunit sinabi ni Queen Isabel na si Roman ay isang nilalang na lampas na sa hangganan ng tao. Kahit patayin lamang ang halimaw na si Graxar ay sulit na ito, kaya wala na siyang magagawa kundi tanggapin ito at nagpasalamat siya kaagad. Iniutos naman ng ating bida na sabihin niya ang direksyon ng kaharian ng Luna at kung ano ang plano sa mga susunod na hakbang. Tumugon naman si Kaidan na rutang tatawid nila sa Endless Mountains at magtatakda ng mga one-time coordinates ng maaga. Kaya kapag ginamit ang mga coordinate na iyon ay maaaring makarating sa Arcady sa loob ng humigit kumulang 1 linggo. Gayunpaman, ang lamig sa Arcady ay lampas sa imahinasyon. Matapos umangkop sa lamig gamit ang isang espesyal na gamot na nilikha nila, kinakailangang nilang matutunan ang kaligtasan sa nyebe sa loob ng 1 linggo bago tumawid. Hindi naman nabahala si Roman dahil sinabi niya na sila na ang bahala sa prosesong iyon. Nagulat naman si Kaidan dahil isa itong matinding lamig na kayang magyelo maging ang aura, kaya mapanganib ito. Kumpiyansang sumagot ang ating bida na sisiguraduhin na handa ang Dimitri sa kanilang panig. Dagdag pa niya na aalis sila makalipas ang 1 linggo, ayon sa napagkasundoan. Sa isip ni Kaidan, isa itong problema dahil masyado siyang padalos-dalos. Dahil doon ay naunawaan niya na, kaya sinabi niya na kung kakailanganin ang tulong niya ay mangyaring ipaalam anumang oras. Samantala sa ibang eksena, kinaumagahan sa kaharian ng Luna ay nagplaplano sila para sa paparating nilang reinforcement. Nauunawaan naman ng isang pari ang sitwasyon ni Kaidan, kaya sinabi niya na sila ay nabahala sa puwersa ng Dimitri sa paglakbay sa Arcady. Sumang-ayon ang High Priest ng Luna na si Sebastian, dahil isang pagpiling ginawa ng Dimitri habang tinatanggap nila ang panganib. Dagdag pa niya na darating sila pagkalipas ng 2 linggo. Hanggang sa panahong iyon ay utok muna sa paghawak ng kuta. Samantala may isang tao na lumapit sa High Priest at sinabi na sa bilang nila ay hindi nila kayang harapin ang 10,000 orc. Dahil kung ganito ang kalagayan nila ay kailangang magpasya ang kaharian ng Luna. Siya naman si Jero na isang swordsman of the Snowfield. Dahil hindi maaaring ipagkatiwala lamang kay Roman Dimitri ang kinabukasan ng Luna. Dahil sila ang nag-iisang bansang pantao sa Arcady, isang kahariang nagprotekta sa lupaing ito mula pa noong sinaunang panahon. Tinapat naman siya ng High Priest si Jero na kailangan niyang harapin ang realidad. Dahil hindi kakayanin ng lakas ng Luna lamang ang 10,000 orc. Naiinis naman si Jero dahil hindi maaaring maghintay na lamang hanggang dumating ang mga dagdag na puwersa ng Dimitri. Dahil kailangan nilang ihanda ang entablado upang lipulin ang kaaway sa isang iglap. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na siya ang mangganguna, at sinabi ng kanyang tauhan na sa lakas nila ay kaya nilang talunin ang mga orcs. Dahil sa determinasyon ni Jero ay pinayagan na siya, tinanong niya ito kung anong paraan ang balak niyang gamitin laban sa mga orc. Samantala sa ibang eksena sa paligid ng 6 na storage area ng kaharian ng Luna, mayabang na inisip ni Jero na dito ililibing ang orc lord na si Graxar sa ginawang kasalanan niya.
Ang ruta ng hukbong orc ay sumasabay sa teritoryo ng mga snowmen, isang lahi na may taas na 3 metro, balot ng balahibo, at nagtataglay ng napakalakas na lakas na kayang higaitan maging ang mga orc. Hindi kayang harapin ng isang maliit na tribo ng snowmen ang isang hukbong orc na binubuo ng 10,000, ngunit sapat na iyon. Pagkatapos ng lahat sila ang tatapos sa laban. Pagkatapos nilang labanan, sila ang lalaban sa mga orc kapag mahina na ito. Sumigaw ang isang orc at sinabi sa kanyang mga kasamahan na nagpakita na ang mga snowmen. Makikita natin ang labanan ng snowmen at orc sa ibaba, samantala si Jero ay nanood lang sa baba, naghihintay ng pagkakataon upang umatake. Sa isip niya kung papakawalan nila ang isang avalanche ngayon at tapusin silang lahat ng sabay-sabay, malaking ang chance nilang manalo sa laban na ito. Samantala may isang orc ang makikita sa malayong lugar na nakasakay sa lobo, sabay nakita ang lugar kung saan sila nagtatago, kaya kinabigla ito ni Jero na parabang nahuli sila sa bitag ng mga orcs. Inalerto naman siya ng kanyang mga tauhan dahil nakita nila ang mga orc na biglang lumilitaw. Natutuwa naman ang isang orc dahil, gaya ng inaasahan nila ay gumagamit ang mga tao ng munting mga pandaraya. Makikita naman ang malalaking orc na umaakyat sa bundok ng palihim upang tambangan ang mga sundalo ng Luna. Natatakot si Jero sa isip niya, kung siya ang nahulog sa bitag, iniisip niya na siya ang dapat gumawa ng bitag, ngunit sila pa ang nabitag. Samantala sa ibang eksena sa teritoryo ng Dimitri, makikita natin ang 30 sundalo na isasabak sa Arcady. Napansin naman ni Kaidan na ang mga sundalo ng ating bida ay malalakas kung titignan sila ng malapitan. Hindi niya inaasahan na ang Dimitri ay may ganito kalalakas na mga mandirigma, kaya hindi siya makapaniwala sa sarili. Nararamdaman ang pressure mula sa kanila na hindi nagpapahuli sa 3 swordsman ng kaharian ng Luna. Sinasabi dito na ang 3 swordsman ang kumakatawan sa kaharian ng Luna. Makikita natin sila si Leo isang Royal Knight Commander, si Jero, isang Swordsman of the Snowfield, at si Kaidan na isang White Flying Squirrel. Bukod sa kanila ay isa rin siya sa mga nangungunang swordsman ng kaharian ng Luna. Ngunit iniisip niya ng maayos kung ilan kaya sa kanila ang tunay niyang kayang pabagsakin, na parabang imposible silang talunin dahil sa pagpapakawalan nila ng pambihirang aura. Sa mga mandirigmang may ganitong antas, kahit 30 tao lamang ay sapat na upang manalo sa laban sa mga orc. At ang nangunguna sa kanila ay ang pinakamalakas na swordsman na si Roman Dimitri. Sinasabi dito na kahit hindi nasabihin, likas na ipinakita ni Kaidan ang nararapat na paggalang sa ating bida. Samantala sa ibang eksena ay makikita na hawak-hawak ni Graxar ang ulo ni Jero, na nagpapakita na natalo siya dito ng walang kalaban, pati ang kanyang tauhan. Sa isip ni Graxar tungkol sa kasaysayan ng kaharian ng Luna ay magtatapos sa araw na ito. Samantala sa ibang eksena sa bumubuhos na malakas na nyebe sa Arcady, makikita natin sina Roman at ang kanyang mga tauhan na mabilis na nakakasabay sa takbo ni Kaidan kahit sobrang lamig sa lugar na ito. Samantala nagulat si Kaidan dahil hindi siya makapaniwala na kaya siyang sabayan sa tindi ng lamig dito. Kaya nagtataka siya kung paano sila gumagalaw sa ibabaw ng nyebe ng ganoon, dahil yun ay tiyak na paraan ng Arcady. Sa isip niya ay hindi niya naman itinuro sa kanila kung paano tumakbo sa ibabaw ng nyebe. Kaya nalaman niya na natuklasan iyon ng Dimitri ng mag-isa na walang nagtuturo dito. Samantala sinabihan siya kanina ng High Priest na hindi maganda ang sitwasyon nila. Pinaalam niya na pinangunahan ni Jero ang mga sundalo at sinubukang magsagawa ng isang biglaang pag-atake, ngunit nahulog siya sa bitag ng kaaway at nalipol ang buong puwersa niya. Sa ngayon ay hindi pa malinaw kung buhay pa o patay na si Jero, kaya kinagulat ito ni Kaidan sa nalaman niyang balita. Dagdag pa ng High Priest na diretsyo ng patungo sa Luna Fortress ang mga orc ni Graxar, at sa bilis na ito ay maaaring magsimula ang pag-atake bago pa sila makarating. Sa isip ni Kaidan ay sobrang naiinis siya dahil malinaw niyang sinabi na huwag silang lumaban, kaya iniisip niya kung bakit nila iyon ginawa. Kaya 2 linggo na lamang ang kailangan niyang hintayin. Dahil doon ay huminahon muna si Kaidan at sinabi sa kanila na magtitiis muna sila, dahil darating siya sa lalong madaling panahon. Tumingin siya sa ating bida at sinabi na mula rito hanggang sa Luna Fortress ay isang araw ang layo. Upang makatipid sila sa oras, gagalaw sila ng buong bilis upang makarating kaagad sa teritoryo ng Luna. Seryoso niyang sinabi na gagabayan niya sila sa pinakamaikling ruta. Dagdag niya pa na kung masyado nang mahirap para sa kanila, tawagin lamang nila ang pangalan niya anumang oras. Maya-maya ay nagulat muli si Kaidan sa puwersa ng Dimitri.
Dimitri dahil kanina pa sila tumatakbo ay hindi niya sila naririnig na nahihirapan sa pagtakbo sa lamig. Dagdag pa niya na niwala silang iniiwang bakas ng paa habang tumatakbo sila. Kaya sa ganitong bilis ay mararating nila ang Luna bago pa lumipas ang isang buong araw. Tumawag muli ang High Priest sa kanya at ipinaalam na nagsisimula ng makita ang mga kaaway. Kaya mula sa sandaling ito ay magsisimula ang isang labanan na nakataya ang kanilang mga buhay. Sinabi naman ni Kaidan na malapit na sila, kaunti na lamang at makararating na rin sila roon. Ipinaalam ng kasamahan niya na pinakikialaman ng mga kaaway ang kanilang komunikasyon. Dahil doon ay humingi siya ng paumanhin, na maalam at sinabing iwanan na ang lugar na iyon at mabuhay siya. Samantala isang lalaki ang nagmamakaawang sinabi sa mga kaaway na sumang-ayon si Roman Dimitri na tulungan sila laban sa mga orc. Ngunit narinig niya na 30 tao lamang ang darating bilang suporta. Itinakda ni Jero ang patibong dahil balak niyang baligtarin ang sitwasyon gamit lamang ang lakas ng Luna. Makikita naman ang mga kasamahan niya na wala ng buhay, at ang iba ay mukhang pinahirapan na parang mga manok na kakainin nila. Kaya humiling siya na kawan siya o ipadala na lamang siya sa kamatayan ng walang sakit habang nakikita ang mga kasamahan niya. Sa isip ni Graxor tungkol kay Roman Dimitri, isa itong pangalang hindi siya pamilyar na nagmula sa malayong lugar upang labanan sila. At nagtataka siya kung bakit darating sila na may 30 tao lamang. Tinawag niya naman ang kanyang tauhan na si Calrot at tinanong kung matatag pa ba ang Luna Fortress. Tumugon naman ang kanyang tauhan sa kanilang pinuno na malapit na nilang mabasag ang hadlang ng banal na kapangyarihan. Dahil doon ay napagpasyahan niyang siya na mismo ang kikilos upang may sigawa nila ang kanilang plano. Makikita si Graxor na sinabi sa kanyang mga tapat na kalbong orc na sundan siya upang makuha nila ang tagumpay laban sa mga tao. Napansin naman ng isang sundalo ng Luna na nagpakita na si Graxor ang Orc Lord. Nainis siya dahil gumagalaw na sa wakas ang halimaw na iyon. Makikita si Graxor na papalapit kasama ang kanyang malaking sandata habang nagpapalabas ng nakakatakot na pulang aura. Pinakalma naman sila ng High Priest at sinabing panatilihin ang kanilang mga posisyon. Sinabi ng High Priest na itaas ang banal na kapangyarihan upang maprotektahan ang kanilang mga pamilya. Makikita natin si Graxor na pinangungunahan ang kanyang hukbo habang ang mga priest ay nasa harapan upang magbigay ng harang sa kanilang kastilyo. Ginamit na ng mga priest ang kanilang banal na teknik na bless upang hindi sila mapasok ng mga orc. Kumilos na rin si Graxor at mag-isa niyang inatake ang pinagsamang barrier ng mga priest at binigyan ito ng malakas na atake. Sa lakas ng atake ni Graxor ay unti-unting nabibiyak ang mga barrier ng mga priest na hindi man lang tumagal ng ilang minuto. Ang High Priest ay humihingi ng lakas sa kanilang Panginoon upang maprotektahan sila. Makikita muli si Graxor na umaatake sa barrier ng mga priest at hinihiling na sumuko na sila sa kanya. Tinanong ng Orc Lord ang matanda kung talagang inakala nitong mapipigilan nila siya nang wala si Isabel. Makikita naman sa mukha ng matanda ang takot, na parabang ito na ang kanilang katapusan. Makikita sa loob ng kaharian ng Luna na tinutupok ito ng malalakas na apoy dahil sa mga orc na kalaban. Isang tao naman ang nakikiusap sa mga orc na iligtas sila sa pagkakataong ito. Nainas ang kanang kamay ng Orc Lord at sinabing balak nilang panatilihin silang buhay sa imbakan, kaya huwag nilang anyayahan ang kamatayan. Inalerto naman siya ng isang kasamahan niya na may mga taong nagpakita sa harapan ng kastilyo. Napangiti naman ang kalbong orc dahil sa tingin niya ay nakarating na si Roman Dimitri rito. Iniutos naman niya sa isang lalaki na mula ngayon ay gaganap ito ng isang papel, na parabang gusto niya itong umarte. Sinabi niya sa lalaki na papalapitin niya sila sa mga pader, na parabang hindi pa nahuhulog ang lugar na ito sa kamay ng kaaway. Dagdag pa niya na kapag ginawa nito iyon ay ililigtas niya sila at ang kanyang pamilya. Dahil sa desperasyon ay tinanggap niya ang utos ng orc at para sa kanyang pamilya ay sinunod niya ito. Makikita naman sa likuran niya ang mga orc na nagpapanggap upang bitagin ang puwersa ng Dimitri kapag nakalapit na ang mga ito sa kanila. Nang makalapit sila sa kastilyo ng Luna, pinahinto sila ng lalaki dahil ito ay teritoryo ng kaharian ng Luna. Iniutos pa niya na kailangan nilang ihayag ang kanilang pagkakakilanlan, habang makikita natin sina Roman at ang kanyang mga tauhan sa likuran. Abangan sa video natin dahil dumating na ang ating bida sa kaharian ng Luna upang ubusin ang lahat ng orcs at iligtas ang lahat ng mga taong kanilang biniktima. Makikita rin natin na hinarap ng ating bida ang libo-libong mga orc kasama sina Kevin at Chris, silang tatlo lamang. Kaya kung excited ka ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe, dahil napakalaking tulong nito sa channel na ito.